Abaya Hawa, Isyaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. So, diretso na tayo. Nandito na tayo sa chapter 9. Isang chapter lang kasi masyadong mahaba. Dabo. Ngayon, simula na tayo. Basa. Ang aklat ni Jaser, Kabanata Siyam, talatang 1 hanggang talatang 39. At si Haran, na anak ni Tera, na panganay na kapatid ni Abram, ay nagasawa ng mga araw na yaon. Si Haran ay 39 na taon, nangangasawa ni Haran ay naglihi at nanganak ng isang anak na lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Lot. At muling naglihi ang asawa ni Haran at nanganak ng isang anak na babae at tinawag niya ang kanyang pangalan na Melka. At namatay si Haran kasama sa nasunog na bahay ni Tera. At muling naglihi ang asawa ni Haran at nanganak ng isang anak na babae na tinawag ang kanyang pangalan na Sarai, na anak ni Tera. So, si Tera ang tatay ni Sarai, naging Sara. Ang nanay, yung kanyang manugang, na walang nabanggit ang pangalan sa manugang niya. Asawa yon sa kanyang anak na si Haran. Nabalo na kasi yung manugang niya. Kasi yung anak niya namatay. Kasamang namatay sa nasunog na bahay ni Tera. So, yan ang nangyari. Ang tatay ni Lot at saka ni Melka, si Haran. Ang nanay ni Melka, nanay ni Lot, at nanay ni Sarai ay isa lang. Kaya lang, si Sarai lang, iba na ang tatay. Dahil, nabalo nga ang asawa ni Haran. Si Tera. Kasi paano kasi, ang asawa ni Tera wala na sa kanya. Nandoon, nagtago sa Yungib. 10 years silang nagtago doon. Tinago nila si Abram. Na bata pa, sanggol pa. Kasama ang yaya. Dahil assuming na napatay ni Nimrod, ni Haring Nimrod si Abram. Kasi ayaw kasi ni Nimrod na may papalit na hari sa lahi nila. Gusto sa kanilang lahi lang lahat. So, yun ang nangyari. Yung hungry of power, gahaman. Yan ang nangyari. So, tuloy tayo. Basa. ika-10 taon ng buhay ni Abraham nang ipinanganak si Sarai. At sa mga araw ni iyon, si Abraham at ang kanyang ina at yaya ay lumabas mula sa yungib. Dahil ang hari at ang kanyang mga nasasakupan ay nakalimutan ang pangyayari ni Abraham. At nang lumabas si Abraham mula sa yungib, Abraham. Di pa Abraham mula siya sa yan. yungib, pinuntahan niya si Noe at ang kanyang anak na si Sim. At nanatili siyang kasama nila upang matutuhan ang pagtuturo tungkol kay Yahweh at ang kanyang mga paraan. At walang sinuman ang nakakaalam kung nasaan si Abraham. At pinaglingkuran ni Abraham si Noe at si Sim na kanyang lolo sa mahabang panahon. So, hindi pa Abraham pangalan niya yan. Abram pa lang. Abram. May B. Wag mong bagwahe, wag kang mag-una-una. Kasi hindi pa nga siya Abraham dyan. Abram pa lang siya. Si Abram, 10 taon ang tanda niya kay Sarai. Tamang-tama, lumabas na sila sa yungib at diretso na si Abram doon sa kanyang lolo
kay Noah at kay Shem na kanyang lolo sa mahabang panahon. Doon siya lumaki. Kasi assuming nga na napatay talaga ni Nimrod si Abram. Dahil ayaw ni Nimrod na si Abram ay papalit bilang hari sa buong mundo at mga lahi ni Abram. Kasi yun kasi ang sumbong ng mga pantas eh. Yung pinanganak si Abram, nung sa nakaraang chapter natin, ay nandoon yung mga pantas, mga salamangkero. Mga salamangkero? Sinong sikat na salamangkero ngayon? Yung bata nga salamangkero, sikat. Si John Gabriel. Ang daming mga sikat. Si John Gabriel, bata pa yan. Ang galing salamangkero talaga. Ang daming mga sikat na salamangkero ngayon. Pero hindi yan totoo. Salamangka lang yan eh. Trick. Makita mo sa social media, sa YouTube, daming mga salamangka. Nilinglang lang sa ating paningin kasi may daya yon. Pero ang nagsabi talaga yung pantas. Yung nakita yung malaking bituin galing sa silangan na napakabilis tumakbo. At kinain yung 4 na bituin na malalaki sa 4 na sulok ng mundo. At ang interpretation ng pantas na yung bata ni si Abram ay symbolic na yung bituin na maghari sa buong mundo at ang kanyang lahi. Ayan ang kinakatakutan ni Nimrod na gusto niyang bayaran si Tira, bilihin niya si Abram ng ginto at pilak para patayin, para wala nang maghari na karibal niya balang araw. Pero nabigyang wisdom naman si Tera, ibang bata ang pinakilala at dinala. So, yung nanay pumayag, kasi may ginto eh, may pilak eh. Yumaman bigla. So, yan ang story sa buhay ni Abram. Ngayon, si Abram at saka si Sarah, isa lang ang tatay nila, si Tera. Si Tera po ang pinuno ng sandatahang lakas ni Nimrod. Siya ang chief of staff. That's why one of the greatest prinsipe siya noong panahon na yon. Ngayon, tuloy tayo. Basa. At si Abram ay nasa bahay ni Noe ng 39 na taon. At nakilala ni Abram ang Yahweh mula sa 10 taong gulang. At siya'y sumunod sa mga landas ni Yahweh hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Gaya ng itinuro sa kanya ni Noe at ng kanyang anak na si Shem, na kanyang lolo, at ang lahat ng mga anak ng lupa ay lubhang nagsisalangsang laban sa Yahweh. At sila ay naghimagsik at naglingkod sa ibang mga alahayam. At nakalimutan nila ang Yahweh na lumikha sa kanila sa lupa. At ginawa ng mga naninirahan sa lupa para sa kanilang sarili ang bawat tao na may kanya-kanyang mga diyos-diyosan. Mga diyos-diyosan na kahoy at bato na hindi makapagsalita, makakarinig, ni makapagliligtas o makapagligtas, at ang mga anak ng tao ay naglingkod sa mga diyos-diyosan na kanilang mga lahiyam. So, kita mo, ligaw talaga. Kahit naman ang papa ni Abram si Tera. Kahit anong palang pilit na... Dahil under kasi sa jurisdiction ni King Nimrod That's why, wala siya magawa. No choice siya. Ang maganda kasi kay Abram, isa rin niya kakatulong sa pangyayari na hindi siya lumaki sa piling ng kanyang ama. At doon siya lumaki sa piling ng kanyang lolo
na may tamang panampalataya. Therefore, nakita ni Abram na ang kanyang tatay ay mali ang paniniwala. Pinagsabihan, ayaw maniwala, sinunog ang bahay. Ang purpose talaga, hindi naman talaga ang bahay ang sunugin. Damay lang ang bahay. Kundi ang revolto, idolatry. Ngayon, ito namang kuya niya, na panganay, yung pinakakuya niya, panganay na anak ni Tera, ay iligtas yung mga revolto. Di na siya nakatakas, patay din siya, nasunog din. So, ngayon, nabalo ang kanyang asawa, na anak ka naman ng kanyang tatay. Yun si Sarai. Hindi yan, wala yan sa 66 book. Hindi mo alam kung bakit si Sarai, ang tatay isa, magkaiba ang nanay. Hindi nabanggit doon. Ang alam lang doon na kapatid sila sa tatay. Pero paano? Sinong nanay? Yun. Dito, sa Book of Jasher, dito malaman. Specific. Oh. So, malaking bagay po ang Book of Jasher. Kayong mga anti-Book of Jasher, hindi ba niyo alam, itong aklat nito, ito yung dala ni Enoch galing sa langit. Book of Jasher, Enoch, First, Second Book of Enoch, Jubilee, at First and Second Book of Adam and Eve, at saka Book of Adam lang. Biro mo naman 366 book ang dala ni Enoch galing sa taas na ipabasa talaga sa sangkatauhan. Ngayon, nakita mo, nahubog si Abram sa kanyang lulo. That's why tama yung faith niya. Talagang nakilala niya si Yahweh. At nasigasig siya. Ituloy natin. Basa. At ang hari at ang lahat ng kanyang mga lingkod at si Tera at ang kaniyang buong sambayan ay siyang una sa mga naglingkod sa mga Diyos-Diyosan na kahoy at bato. At si Tera ay may 12 Diyos-Diyosan na may malalaking sukat na gawa sa kahoy at bato. Pagkaraan ng 12 buwan ng taon, at siya'y naglingkod sa bawat isa, buwan-buwan. At bawat buwan ay dinadala ni Tera ang kanyang mga handog na harina at inuming handog sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Gayon ang ginawa ni Tera sa lahat ng araw, kaya't sinunog ni Abram ang bahay ng kanyang ama dahil sa mga Diyos-Diyosan. At nasunog din si Haran dahil sa pagligtas niya sa mga Diyos-Diyosan. Kita mo, pareho sa nabanggit sa Book of Jubilee. Yung naturo na natin ang Book of Jubilee, natapos na natin ang entire books. Ganon. Support yan, support. So, makita mo yun ha. Noon pa naman, grabe. Bawat isang buwan pala may representative na Diyos-Diyosan, kaya dalawang Diyos-Diyosan yung pinaglingkuran ni Tera. O Tera, mga malalaki. Malalaking sukat. Sabi ko nga kay RG Boy, gayahin mo si Abraham, sunugin mo ang bahay ng lolo mo. Kasi malalaki mga revolto niya dito, may nakahiga pa sa kabaong na Jesus Christ. Kung gusto mong maging katulad na dakila ni Abraham, gawin mo. Mukhang duwag Hindi niya kaya Mukhang siya patuloy natangay Dati nagpo-post, ngayon hindi siya nagpo-post patungkol kay Yahweh. Wala na, kalimot na rin. Tangay. So, kita mo ha, mga Diyos-Diyosan na kahoy at bato. Itong mga born-again Christian, kahoy po ang Diyos-Diyosan ninyo. Ang iba naman, bato. Kasi yung cross ninyo, ang iba naman, bato, siminto. Ang iba naman, kahoy.
Nasa harapan ng simbahan yan, sa loob. At saka may sa labas din. Idolatry, sabi na, hindi idolatry, wala namang taong nakalagay. Dito binanggit, kahoy, bato lang, oh. Wala namang Oh, Diyos-Diyosan na kahoy at bato. Wala namang nilagay niya, may kahoy ba, may tao ba Oh. nakapagod? Alam nyo, mga pastor ng born again Christian, kayo mga bishop, awang-awa ako sa inyo eh. So, sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, my people was destroyed because lack of knowledge, kasi hindi kayo nag-research, hindi nyo inaral ang pinakaunang aklat na original aklat ng Bible. Dapat yun ang inaral nyo. Hindi kayo doon lang kayo umaasa sa Bible na sinalint na mula sa Vatican Canon Law. At sabi pa ng Vatican Canon Law, walang idagdag at walang ibawas. Para pure 66 book, plus ikaw, number 6, para labas, triple 6. Gets ba ninyo? So, awang-awa kami sa inyo. Kaya lang, ang problema sa inyo, di kayo makinig. Ito lang nga, oh. Kahoy at bato. Sabi ka nga, yung Kaaba doon, sabi niya, bato daw yun eh. Bato na may ahas. Oo, ligaw din eh. Malaking ahas. Yung lahi ni Ismael. Sa simula na Ismael, okay. Pero pagdating sa next generation, ligaw na eh. May ahas pa sa loob. Tapos, eto naman sa born again Christian, may cross. Gilagyan pag simbolik ng ahas yung tila. Wala naman nung araw yun eh. Yung bagong nagpapastor ko, wala pa yan eh. Yung katagalan, gilagyan ng tila. Kunwari daw, damit daw ni Kristo kasi nabuhay magmuli. Yan ang iwang damit. Damit ba yan? Tila yan eh. Hindi naman damit yun. Wala. Dapat damit. Na masuot ng tao, hindi damit yun eh. Balabal. Balabal. Balat na pinaghilo. Wala. Talaga nakakaawa. Pinaglilunungan ng ahas. Mamaya, may kasunod pa dito. Bugbog sarado kayo mamaya. Basa. Patay. At ng henerasyong iyon ay masama sa paningin ni Yahweh. At lahat ng tao ay may Diyos-Diyusan. At tinalikuran ng mga tao ang Yahweh na lumikha sa kanila. At walang taong nasumpungan noon, mga araw na iyon sa buong lupa, na nakakikilala sa Yahweh, sapagkat naglingkod ang bawat tao sa kanyang sariling Diyos-Diyosan, maliban kay Noe at sa kanyang sambahayan. At lahat ng nasa ilalim ng kanyang payo ay nakakilala sa Yahweh sa mga araw na iyon. At si Abram, na anak ni Tera, ay naging dakila ng mga araw na iyon sa bahay ni Noe. At walang taong nakaalam nito, at ang Yahweh ay sumasa kaniya. Ang Yahweh ay sumasa kanya. So, kita mo si Abram. Ay manaw ala. Si Abram kasi, napunta siya sa magandang environment. Dahil, kung nasa environment siya na kanyang papa, baka matangay pa siya sa idolatry. Pero doon siya kay Noah, kay Shem, at saka yung mga lahi, sambayanan, no? Maliban kay Noah at sa kanyang sambayanan, ito lang, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang payo. At nakakilala sa Yahweh sa mga araw na yon. Pero yung iba, wala talaga. Puro may idolatry. Revolto talaga. Kaya
Kaya pala hindi na talaga nila nakilala si Yahweh. No? Ang bansang Pilipinas, karamihan may mga revolto talaga. Parang katulad ni noong araw. That's why hindi talaga mawala ang mga baha, bagyo, dahil sa parusa ni Yahweh sa mga taong tulibagbag, sutel, pasaway, na ayaw tanggapin si Yahweh dahil gusto nila yung kanilang alahayam na may mata hindi nakakita, may tainga di makarinig, may paan di makalakad. Tapos ang iba naman, kahoy, bato na gilagay na sa harapan. That is idolatry. Ngayon, tuloy. At binigyan ni Yahweh si Abram ng isang maunawaing puso. At alam niyang lahat ng mga gawa ng salinlahing iyon ay walang kabuluhan. At lahat ng kanilang mga Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan at walang kabuluhan. At nakita ni Abram ang araw na sumisikat sa ibabaw ng lupa. At sinabi ni Abram sa kanyang sarili, paglilingkuran ko ang Yahweh. Nananalangin si Abram at sinabi, ang mga Diyos-Diyusan na pinaglingkuran ng mga tao ay tunay na hindi ito maaaring maging alahayam. At nagpatuloy pa rin si Abram sa salita. Sa kanyang sarili, si Yahweh lamang ang gumawa ng mga langit at ng lupa. So, hindi pa si Abraham dito, Abram pa. Wag dagdagan, wag dagdagan. Abram yan. Pag nag-voice out kasi parang Abraham na eh. Abram. Nanalangin si Abram at sinabi, ang mga Diyos-Diyusan na pinaglilingkuran ng mga tao ay tunay na hindi ito maaring maging alahayam. Dapat ganyan magbasa. At nagpatuloy pa rin si Abram sa pagsasalita sa kanyang sarili. Si Yahweh lamang ang gumawa ng langit at ng lupa. Huwag mo madali magbasa. Kasing lakas lang kay ni nanay, ganun din. Ganun din. Basa. At ang gabi ay nagdilim sa kanya, at itinaas niya ang kanyang mga mata sa kanluran, hilaga, timog at silangan. At nakita niya na ang araw ay naglaho sa lupa. At ang araw ay nagdilim at naging gabi. At nakita ni Abram ang mga bituin at buwan sa harap niya. At kanyang sinabi, tunay na ito ay nilikha ng alahayam na lumalang sa buong lupa, pati na rin sa tao. At narito, ang mga tao na kanilang pinaglingkuran, ang mga Diyos-Diyusan, at sa umaga nang magliwanag at sumikat ang araw sa lupa, gaya ng dati. Nakita ni Abram ang lahat ng bagay na ginawa ni Yahweh Al-Hayam sa lupa. Yan. Medyo na-improve na konti pagbasa. So, yan. Okay, tuloy tayo. Basa. Si Abraham talaga. Si Abraham. At sinabi ni Abram sa kanyang sarili, tunay na ang Yahweh ang lumikha ng lupa at ng buong sangkatauhan. Ngunit ang mga tao ay naglilingkod sa hindi totoong alahayam. At si Abram ay nanatili sa bahay ni Noe, at doon nakilala niya ng lubos ang Yahweh at ang kanyang mga paraan, at pinaglingkuran niya ang Yahweh. Ngunit ang karamihan ng mga tao ay nilimot nila ang Yahweh at naglingkod sa mga Diyos-Diyusan na kahoy at bato. At si Haring Nimrod ay
pagpapamasahe at ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. At ang buong mundo ay may isang wikang Hebreo na salitang pagkakaisa. Isa na. Isa lang ang wika. Original. From Adam and Eve. Pati sa langit. Grabe. Salita. Hebrew. Ancient Hebrew. Hindi modern Hebrew. Ancient. Hebrew ang original na salita. Pagkakaisa. Kakaisa talaga lahat. Magkasundo. Kasi isang lingwahe lang eh. Dahil pag mag-iba-ibang lingwahe, hindi na magkasundo, hindi magkakaisa. Ano to siya? Chinese, ito Bisaya, ito Tagalog, ito Bicolano, ito Japanese, ito ano, iba. Gagamit pa ng Google Translator. Para mayunay. Si Dan Fernandez, tinawag na Boy Googles Tapos, sa Quadcom nila. Kasi di naman siya expert sa English kasi mali-mali pang grammar. So, nag-Googles na lang siya translator. Pinagtawanan, si Boy Googles! grabe. Oh, yan. Malaking bagay din ang Google Translator. At least may Google. May Google. Ang iba naman, hindi Google pagbasa, Google. May Google. Para yung Jasser, ginawa lang Haser. No. Pag-pronounce eh. Ano yan? Book of Haser. Tapos iba, hindi yan Google, Google. Ngayon, ang environment ni Abraham, maganda talaga environment. Kasi nandoon siya sa lolo niya, yung grand lolo niya, na si Noah. Si Noe, oh. At dito, sabi rito, sabi niya dito, at si Abraham ay nanatili sa bahay ni Noe at doon nakikilala niya ng lubos ang Yahweh at ang kanyang mga paraan at pinaglingkuran niya ang Yahweh. So, ang isang bata kasi, habang bata pa siya, kung ano yung kinalakihan niyang teaching, yun yung dala-dala niya eh. Adapt talaga niya. Yun ang ma-adapt niya. Ngayon, mayroong sinabi talaga sa Bible na ang mga bata, i-train talaga ng magulang. Kasi pag ang mga bata, ang magulang may alam, hindi niya ituturo ang tama, pagdating sa huling araw sa Judgment Day, doon magmaminus ang reward niya. Dahil hindi niya hinubog ang kanyang anak. Magmaminus ang reward. Instead, mayroon kang chariot of fire, wala ka ng chariot of fire. Instead, may mansion ka, parang ka natitira. Yan, ito, basa. Kawikaan, chapter 22 and verse 6. Ituro sa bata ang daan na dapat niyang lakaran at hindi niya ito malilimutan hanggang sa paglaki niya. Ituro, ang kaso lang hindi ituro. Kasi ang mga bata busy na rin sa kanya-kanyang cellphone. Wala nang panahon sa pagtuturo dahil doon na lahat, puro na gadget na lahat. Mula sa tatay, nanay, lahat, puro may gadget. Pati sa pinakabata. Hindi alam ang mga katuruan ni Yahweh. Hindi nila alam lubos. Kung may nalaman, kapiranggot lang ang alam. Si Abraham talaga ay lubos talagang nalalaman. So, tayong nakakaalam, hindi mo ituro sa mga anak mo, sa mga pamangkin mo, sagutin natin yan.
magmaminus ang reward natin, langit pa rin tayo eh. Kailang, parang ang bagsak mo. Wala. Kasi doon na makikita na, kanino ka anak? Eh, di naman tao, alam naman ihawa yan eh. Kulang ka, di ka na-train ng gusto. Apo mo ba yan? Si Cinco? Di rin na-train ng maayos yung kapatid niya si Angel. O yun. Kailangan kasi i-train. Paano natin i-train? Ano bang mga oras, araw na i-train natin sila? Ito, binanggit na nga dito eh, basa. Deuteronomio chapter 6 verse 7. Ituro ito sa iyong mga anak, sa iyong tahanan, kapag naglalakbay ka, bago ka matulog sa gabi at paggising mo sa umaga. Ang daming mga panahon. Nasa tahanan kayo, ituro mo. Sa paglalakbay ninyo, saan kayo pupunta, nagtuturo ka pa rin sa mga anak mo. Habang nasa lakad kayo, pagdating, bago ka matulog, ituturo mo rin. At pagising sa umaga, ituturo pa rin. Ngayon, walang panahon dahil nandoon na sa gadget lahat. Ang alam nila ay pangalan lang, pero yung lubos, hindi talaga alam ng lubos. Sino ang mananagot dyan? Magulang. O lolo, o lula. Ito, salin sa original to. Yun ang tungkulin na ginawa ni Noah. Ni Noe sa kanyang apo, ni Shem. That's why, nahubog ng husto si Abram. At may lakas na loob na sinunog ang bahay ng kanyang tatay. Because of idolatry. 12 idolatry, malalaki pa. Naghandog pa ng buwan-buwan. Bawat isa. May baalay. So yan. Lalo na ngayon, nabisi na ang tao sa social media. Ano pakialaman? Pero actually sa social media, marami ka ring makikita na nagtuturo ng tama eh. Hanga ako sa 2 pastora natin eh. Si Pastora Corazon Castillo at saka Pastora Ann Magalso. Yan, masipag talaga. Talo pang mga lalaki. Talo pang mga lalaki sa kanila. Talagang post talaga sila. Malaking reward ninyo sa langit. Baka malaki ang mansion ninyo. Tsaka chariot of fire nyo, baka 6 pa ang kabayo. Kita ko yung sakripisyo nyo eh. Humahanga ako sa inyo. Pero ang iba diyan, wala. Pakuya-kuya-kuy lang. Isa nanggugulo pa. Kayong mga pwede naman i-share ninyo yon yung na-post nila eh. I-share ninyo para maraming makabasa na hindi kami marunong yung ginawa nila ni Pastora Ann at saka Pastora Cora, hindi namin alam. I-share mo lang ang kanilang ginawa para maraming makabasa. Kasi minsan, ang mga anak busy, hindi rin naturuan ng tatay, busy din, at pati nanay, doon na sa social media, nakikita nila, wow, ito pala, sinabi dito, yan. I-share ninyo para ikalat ang kanyang salita sa buong mundo, sa sulok ng mundo. Gets nyo? 2 tayong bayani dito mga pastora. Palakpakan natin, Pastora Corazon at Pastor Ann Magalso, talagang masipag. Yung mga lalaki, walang binatbato sa 2 nito. Wala. Kahit mag-share na lang kayo, isi-share nyo yung mga pinupost nila. Tuloy tayo. Tama na, bubugsarado na itong mga lalaking mga tamad. Alam nila, tamad lang mag-share eh.
Basa. At lahat ng mga prinsipe ni Nimrod at ang kanyang mga dakilang tao ay nagsanggunian na magkakasama. Si Bot, si Mitzraim, si Kras, at si Kanaan. Kasama ang kanilang mga angkan. At sinabi nila sa isa't isa, halina tayo'y magtayo ng isang lungsod para sa ating sarili. At doon ay ang isang matibay na muog. At ang tuktok nito ay umabot sa langit. At tayo'y magpapabantog upang tayo'y maging maghari sa buong daigdig. Upang ang kasamaan ng ating mga kaaway ay matigil na sa atin. Upang tayo ay makapagharing makapangyarihan sa kanila. At upang hindi tayo magkalat sa mundo dahil sa kanilang mga digmaan. Itong mga tatay ni Nimrod to, Tioen, ito, mga Tioen yan. Yung nagpayaw sila kay Nimrod na, mahal na hari, itong gagawin natin, sumang-ayon naman ang hari. Pabor nila, tuloy natin. At silang lahat ay humarap sa hari at sinabi nila sa hari ang mga salitang ito. At ang hari ay sumang-ayon sa kanila sa usaping ito. At ginawa nila ito. At ang lahat ng mga anak o ng mag-anak ay nagtipon na bumuo o binuo ng mahigit kumulang 600,000 lalaki. At sila ay nagtungo upang humanap ng isang malawak na bahagi ng lupa upang itayo ang lungsod at ang tore. At sila ay naghanap sa buong lupa. At wala silang makitang katulad ng isang lambak sa silangan ang lupain ng Shinar. Mga 2 araw na paglalakad at sila ay naglakbay doon at sila ay nanirahan doon. At nagsimula silang gumawa ng mga leryo at magsunog ng apoy upang itayo ang lungsod at ang tore na naisip nilang tapusin. Kita mo dyan, simula, itayo ang Tower of Babel. Yan, tuloy natin ang story. Basa. At ang pagtatayo ng tore ay para sa kanila ay isang paglabag at kasalanan. At sinimulan nilang itayo ito. At habang sila ay nagtatayo laban sa Yahawa, alahayam ng langit, naisip nila sa kanilang mga puso na makidigma laban sa Kanya at umakyat sa langit. At ang lahat ng taong ito at ang lahat ng mga angkan ay naghati sa kanilang sarili sa 3 bahagi. Ang una ay nagsabing, aakyat tayo sa langit at lalaban tayo sa Kanya. Ang pangalawa ay nagsabi, aakyat tayo sa langit at ilalagay ang ating sariling mga Diyos-Diyosan doon. At paglingkuran sila. At sinabi ng ikatlong bahagi, aakyat tayo sa langit at sasaktan natin siya sa ating mga busog at sibat. At alam ng alahayam ang lahat ng kanilang mga gawa at lahat ng kanilang masasamang pag-iisip at nakita niya ang lungsod at ang tore na kanilang itinayo. Grabe naman. Kita mo yung biro mo? Kasi wala na silang kalaban dito sa lupa. Talo na ni lahat. Ang kalaban nila yung sa taas na. Yahawa. Si Yahawa ng kalabanin nila. Yung tagalangit. Gagawa sila ng tore, napakataas sa abot ng langit at papanain nila. At maglagay rin sila ng idolatry sa taas. Grabe. Grabe talagang nanghamo na sila kay Yahawa. Ngayon, tuloy natin basa. At nang sila ay nagtatayo, sila ay nagtayo ng kanilang sarili ng isang dakilang lungsod at isang napakataas at matibay na tore. At dahil sa taas nito, ang argamasa at mga laryo ay hindi umabot sa mga nagtayo sa kanilang pag-akyat doon. Hanggang ang mga umahon ay nakatapos na
ng isang buong taon. At pagkatapos ay umabot sila sa mga nagtayo at ibinigay sa kanila ang mga argamasa at ang mga laryo. Kaya ginawa ito araw-araw. At masdan ang mga ito ay umaakyat at ang iba ay bumababa sa buong araw. At kung ang isang laryo ay mahulog mula sa kanilang mga kamay at mabali, lahat sila ay tatangis dito. At kung ang mga tao ay mahulog at mamatay, walang sinuman sa kanila ang titingin sa kanya at tatangis. Ang tinangisan. Salbahe, no? Mga pasabuhay. Mas mahalaga pa ang laryo, mahalaga pa ang kagamitan para sa pagtayo ng tore, pero ang tao malaglag, mamatay, baliwala lang sa kanila. Salbahe talaga. Yan ang karakter ng mga anak ng fallen angel. Isang taon silang Akyat. Grabe, tagal. Sa taas na, oh, puro akyat. 1 year. Hindi, isang taon mula. Maglakad ka siguro galing dito papunta diyon sa Mindanao. Kung puro lupa, kailang balik mo na siguro isang taon to? Ganun na kataas? Oo. Ganon. Taas na talaga ang tower. Abot nga ng langit eh. Per 7 lang yon. Okay, tuloy tayo. At alam ni Yahweh ang kanilang mga iniisip. At ito ay nangyayari na nang sila ay nagtatayo, ay inihagis nila ang mga palasok patungo sa langit. At ang lahat ng mga palasok ay nahulog sa kanila na puno ng dugo. At nang kanilang makita, ang mga ito ay sinabi nila sa isa't isa, tunay na mayroon tayong pinatay ang lahat ng nasa langit, sapagkat ito ay mula sa Yahweh upang sila ay magkamali at sa kaayusan upang sirain sila mula sa balat ng lupa. At kanilang itinayo ang tore at ang lungsod at kanilang ginawa ang bagay na ito araw-araw hanggang sa lumipas ang maraming araw at taon. Biro mo ha, akala nila may napatay sila sa langit kasi yung bumalik ng palaso, may dugo na eh. Tungkuha din ng mga pasaway. Sabi niya, hindi na alam na wala imposible sa Yahweh eh. Wala imposible sa, ibalagyan lang yung dugo. Pagbaba, may napatay tayo. Matay daw. Pala, nalinglang. So, itong mga tao kasi, biro mo ha, ang tawag kasi dito, hungry of power, gusto nila manatili sa kanila ang power magpakailanman. Gagawin nila ang kasamaan para lang manatili ang power na hindi maagaw sa iba. That's why gumawa sila ng paraan, yun ang pinanganak si Abraham, akala nila na si Abraham ang papalit na maging hari sa buong mundo at ang kanyang lahi, pinapatay nila. Gusto nilang manatili na sa kanila lang. Nahalata naman na masama ang ginawa nila. Ganon din ang ginawa sa administration ngayon. Hungry of power. Siraan ng siraan ang Duterte. Pero panahon ni Duterte, inaangat sila eh. Pinupuri sila. Pinalibing pa nga ang tatay nila sa libingan ng bayani. Pero ngayon, tinitira, wala. Walang utang na loob, salbahe, mga anak talaga kayo ng fallen angel. Mga anak, mga demonic, mga demonyo. Wala talaga. Pero salamat lang, ang mga tao gising na rin sa katotohanan. Yung pumapanel doon, may ano yun eh. May bayad kasi. Ay, yaman ha. So, siningit ko lang to kasi real talk tayo ha, real talk. Sa nangyari ito at sa nangyari ngayon, halos kahawig. Ang pinaka-bottom line, hungry of power, gusto sa kanila. Biro mo, kalabanin na nila ang Yahweh sa langit. Hindi na sila natakot. Akala ba niyo magtagumpay kayo? No. Eto ha. Basa. At sinabi ng Alahab
sa 70 anghel na nangunguna sa harapan niya sa mga malapit sa kanya at sinasabi, magsibaba tayo at lituhin natin ang kanilang mga dila upang ang isang tao ay hindi makaunawa ng wika ng kanyang kapwa at ginawa nila ito sa kanila. At mula sa sumunod na araw na iyon, nakalimutan ng bawat isa ang kanilang sariling wika at nagkaroon ng maraming wika at hindi na sila nagkaunawaan sa isa't isa. At kapag ang nagtayo ay kumuha mula sa mga kamay ng kanyang kapwa ng apong o bato na hindi niya iniutos, ihahagis ng tagapagtayo at itapon ang kanyang kapwa at ito'y namatay. At ginawa nila ang napakaraming araw at pinatay nila ang marami sa kanila sa ganitong paraan. Tindi. Nagpatayan na. Apog at bato lang ang hinihingi, tinapon yung tao. Kasi hindi na magkasundo eh. Inutusan. Oh, kuha ka ng ganito. Hindi naman naintindihan eh. Ang dala, kasi nagkaiba ng lingwahe. Dala iba. Bakit yan ang dinala mo? Hindi naman yan ang utos ko. Sa galit, pinagis, tinapon. Ayan, dami na. Nagpatayan na. Marami namatay. Dahil sa iba-iba ng lingwahe. Quick lang ha. Dilito na. Diretso lang na pagsabi ni Awa, isang lingwahe Hebro, iba-iba ng lingwahe nyo, di na kayo magkaintindihan sa isa-isa. Ang kanilang dila. Tapos. Isa lang nga ang nagsalita ng Hebro na natili si Heber lang. The only one na makapagsalita ng... Sumali sa pagtayo ng Tore. Saan kaya napunta si Heber? Tago siguro yun. Tuloy. At sinakta ng Yahawa ang 3 pangkat na nandoon at pinarusahan niya sila alinsunod sa kanilang mga gawa at plano. Yung mga nagsabi, aakyat kami sa langit at maglilingkod sa aming mga Diyos-Diyosan ay naging parang mga unggoy at mga elepante. At yung mga nagsabi, sasaktan natin ng ating mga palaso ang langit. Pinatay sila ni Yahawa at isang tao sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kapwa. At ang 3 pangkat ng mga nagsabi, aakyat tayo sa langit at lalabanan natin siya. Pinangalat sila ni Yahawa sa buong lupa. At yung mga naiwan sa kanila ng kanilang malaman at maunawaan ang kasamaang dumating sa kanila. At kanilang iniwan ang gusali at sila rin ay nagkalat sa ibabaw ng buong mundo. Yung mga nagsabi na aakyat tayo, ilagay natin ang Diyos-Diyosan sa taas at paglingkuran natin ating mga Diyos-Diyosan. Naging unggoy ang mukha at elepante. Patay. Tao ka, pero naging unggoy ka na. At ang iba naging elepante. Ganon kabilis. Kasama pa naman silang Diyos-Diyosan sa India. Elepante. Tao ang katawan. Yan. Elepante. Tapos, ang isa naman akyat para saktan ang langit, patay sila. Tigok. Hindi pinatawad talaga. Ang iba naman, pinagkalat sa ibang lugar. Grabe. Akala ninyo, wala nang lalaban sa inyo dito sa lupa, akala nyo kaya niyong labanan ng sa taas. Sa isang kidlap lang, sa isang kisap mata, nag-iba ang lingwahe agad, di na kayo magkaintindihan. Kinalaban natin ang taas. Pag si Yahawa na ang kinalaban, Wala. Wala talaga. Tuloy. At sila'y tumigil sa pagtatayo ng lungsod at ng tore. Kaya nga tinawag niya ang lugar na iyon na Babel, sapagkat doon nilito ni Yahawa ang wika ng buong mundo. Narito, ito ay nasa silangan ng lupain ng Shinar,
at tungkol sa tore na itinayo ng mga anak ng tao. Ibinuka ng lupa ang bibig nito at nilamon ang ikatlong bahagi nito. At isang apoy din ang bumaba mula sa langit at sinunog ang isa pang ikatlong bahagi. At ang isa pang bahagi na natitira hanggang sa araw na ito ay sa bahaging iyon na nasa itaas. At ang kabilugan nito ay 3 araw na paglalakbay. At marami sa mga anak ng tao ang namatay sa turing iyon at hindi mabilang. Yung circumference, yung kabilugan ng tore, 3 days, 3 araw ang ikot, makabalik ka. Napakalaki talaga. Malaki yun hanggang patulis eh. Mula siguro dito hanggang doon sa Pampanga. Dito lang, Kamaybu. Basta 3 days ang ikot. Circumference niya. Hanggang Bulacan. Biro mo ha. Grabe. Ngayon, patay sila. Bumuka ang lupa, kinain. Umulan ng apoy, sunog lahat. May kalawang bahagi. Natira pala yung puno. Yun yung nasa sa Brazil. Yung malaking computer na itinayo doon ng building na 4 na palapag. Pundasyon daw yun ng Torre of Babylon. Yan. So yan. Na yung picture, pa-circle siya na ganyan, nakala mo, mga ganon-ganon na natira. Okay na. Okay na, gumanda ng pagbasa mo, malakas na, tsaka na-improve na. Maintain na lang yan. Okay. Ngayon, dito, basahin natin. Matthew chapter 7 verse 17. Ang bunga ng mabuting puno ay mabuti, ngunit ang bunga ng masamang puno ay masama. Yan. Okay, magbasa na. Para si Pastora Evangeline na magbasa. Ayos. Palakpakan natin si Pastor Richard. Okay na magbasa. Mabuting puno. Yan. Ngayon, ang mabuting puno ay magbunga talaga ng mabuti. Pero ang masamang puno ay magbunga ng masama. Mayroon bang mabuting puno na magbunga ng masama? At ang masamang puno, magbunga ba ng mabuti? Tingnan natin ang kasunod na talata sa verse 18. Matthew chapter 7 verse 18. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuti. Grabe. Yan. Umina konti ang pagbasa mo. So, kasi kung ano talagang dugong mayroon ka, ang dugo mo ay dugong fallen angel, masama talaga. Kahit anong masama talaga yan siya. Pero ang binhi talaga ni Yahweh yan, in other words, seed of the woman, ang bunga talaga ay mabuti, kasi mabuti ang puno. Sinabi na Matthew chapter 7 verse 18, ang mabuting puno ay hindi mamumunga ng masama. At ang masamang puno ay hindi mamumunga ng mabuti. Never. Kasi ito nga sinabi, ang bunga ng mabuting puno ay mabuti. Ngunit ang bunga ng masamang puno ay masama. That's why wala talagang sabihin mo na maliligtas yan. Kasi sa John 3:16, lahat, anong John 3:16? Ang binanggit doon, yung word of elect, yung mga pangalan nakalagay sa Book of Life na sinulat na ni Enoch at saka ni Prabuel doon sa langit. Yun lang ang makapasok sa eternity. Ang pangalan na wala sa Book of Life ay wala talaga, kasi hindi yan sila pinanganak before the foundation of the world. Ngayon, tuloy. Basa. Mateo chapter 7 verse 19. Bawat punong kahoy na hindi namumunga ng mabuti
ay puputulin at itatapon sa apoy. Patay. So, tama, malakas, pero wag masyadong bilisan. Kahoy kayo. Mabilis naman eh. Mabagal lang talaga. Malakas na mabagal. Bawat punong kahoy Lahat pre. na hindi mamumunga ng mabuti ay puputulin at itatapon sa apoy. Ibig sabihin, go to the lake of fire ang mga taong masasama. Kasi kailanman hindi talaga makagawa ng kabutihan yan. Dahil anak nga sila ng fallen angel. Serpent seed, lahi. Seed, binhi ng ahas. Tuloy, basa. Mateo chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Adonai, Adonai, ay papasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga nakaalam lamang ng pangalan ng aking Ama na nasa langit. Sarap naman. Sino ang makapasok sa langit? Yung nakakilala sa pangalan ng Ama na sa langit. Huwag mo asahan yung mali mong interpretation sa John 3:16. Joey! Ha? Akala mo John 3:16, umaasa ka na doon? Na lahat? Ay minahal ng Yahweh. Hindi, ang sinabi rito, yung nasa John 3:16, hindi yan ganyan pagkasulat. Corrupted din yan eh. Antayin natin pag dumating ako, nasa Mateo pa ako ngayon. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Adonai, Adonai. Ang Adonai kasi dito, sir yun, sir or master. Ay papasok sa kaharian ng langit. Ngunit, ang mga nakakaalam lamang ng pangalan ng aking Ama na nasa langit. Sa corrupted, hindi ganyan. Iba ang sa corrupted. Yan ang sa original, oh. Sumusunod sa kalooban doon na nakalagay. Kalooban daw. Pero Binago dito, talaga nila. Pangalan dito. Oh. Yung pangalan tunay, Yahweh. Ngayon, tuloy, basa. Mateo chapter 7 verse 22. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Adonai, hindi ba kami naghatid ng mensahe mula sa iyo? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Grabe. Ayan ha. Gumawa sa iyong pangalan daw. Ito yan ha. Final judgment to. Sa araw ng paghukom. Marami ang magsasabi sa akin. Sino nagsabi dito? Si Yahweh siya eh. Marami magsasabi sa kanya. Adonai, hindi ba kami naghatid ng mensahe mula sa iyo? Nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Yan ang katwiran nila eh, na dapat daw sila papasukin sa langit. Ngayon, ano ang sagot ni Masyayak Yahweh? Ayan na. Basa. Mateo chapter 7 verse 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ang pangalan ko ang tinawag ninyo. Magawa kayo ng mga himala sa pamamagitan ng mga nahulog na anghel. Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. Matay. Tumiklop man ang dulo mo pagbasa. Wala ka sana, kilamintin yung lakas. Tumiklop. Ngunit, sasabihin ko sa inyo, sagot na to ni Yahweh, hindi ang pangalan ko ang tinatawag ninyo. Talay. Hindi pangalan niya, kasi ang pangalan tinawag Jesus, hindi yan ang pangalan ng Misaya, ang Masyayak, ang Savior, hindi yan, Yahweh. Tapos sabihin niya, pangalan naman Chinese naman yan, Japanese naman yan. Palusot pa kayo? Sige, palusot kayo.
Mag-antay sa inyo ang dagat-dagatang apoy. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ang pangalan ko ang tinatawag ninyo. Gumawa kayo ng mga himala sa pamagitan ng mga nahulog na anghel. So ang milagrong napakita niyo ay galing sa fallen angel na tinawag ninyo. Yung Jesus, alam ba ninyo? 10 ang fallen angel na sa loob niya. 2 halimaw. Si Dagon at saka si Leviathan, 4 na hayop. That's why hindi talaga pangalan niya yung Jesus. Noong nga sa Book of Acts yung Hudyo nagkunwaring propeta, pero sa lamangkero, siya si Bar Jesus. Bar Jesus. Napanood nyo? Siya si Bar Jesus. Ang Jesus talaga, demonyo talagang pangalan, pero sikat sa lahat ng Christian. Sikat, pero ang tawag na sikat supoy. Hindi yan babalik. Dahil hindi yan babalik, hindi yan totoo. Invented na pangalan lang. Invented na pangalan, pero pinasukan ng 10 fallen angel at 4 na hayop. Kabayo, baboy, butiki, at isda. Anong sagot niya? Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. Dahil masama, dahil ang pinag-pray nyo, tinatawag ninyo, ay mga Diyos-Diyosan na fallen angel. Nahulog na mga anghel. Wala yan. Iba ang nakasulat sa Babylonian Bible. Dinoktor tala, original to Hebrew. Aramaic, Hebrew Aramaic. Yan ang salint yan. Original to. Saan ba ang paniwalaan yung Bible? Yung original Bible? Huwag niyo sabihin ang original New Testament Greek. Hindi po, kasi nangalingan. Ang original sa New Testament ay Hebrew Aramaic. Ito po, Hebrew Aramaic, na ginawa nilang modern Hebrew. Iba ang guhit ng Paleo Hebrew. Iba ang Hebrew Aramaic. Ang Hebrew Aramaic, ginawa nilang modern Hebrew. Kita mo ang pagkakaiba? Iba ang tinatawag na pangalan at ang himala ay himala na mula sa mga fallen angel. Hindi talaga galing kay Yahweh. Malinaw dito ang pagkatukoy kung sino yung kaninong pangalan sila gumagawa ng himala. Sa mga nahulog na anghel. Ang dami nun. Mabuti lang, nagkaroon tayo ng original Bible para ma-reveal na nga katotohanan kasi nandito na nga tayo sa huling oras. We are now in the last hour, hindi na last days. Kasi ang last day, ang one day ni Yahweh ay 1,000 year. Ngayon, kung last days, 2 araw o 3 araw, ang 2024, i-backward natin ng 2,000 years. 2 days. Di, parang 70 AD. Tama yung kinuha, ninakaw ang original Bible ng original Tanakh na 777, dinala sa bismi ng Vatican at pinagdoktor nila, pinalitan nila ng mga pangalan fallen angel. At yung nangangaral ay pangalan ng fallen angel. Yan ang mga bulaang propeta. Yung lahat ng pastor, ng mga Christian, mga bishop, pare, ay kayo po ang bulaang propeta. Kami ngayon maghayag na, magbubulgar na, magbibisto na sa inyong mga pangangaral na kasinungalingan. Dahil ang Bible gamit ninyo ay Satanic Bible o Fallen Angel Bible. At ito, original Bible, Hebrew Aramaic, ito ang binabanggit. Ang inyong salin galing sa Greek at walang binanggit doon. Kasi binago talaga. Ngayon, nasa inyo yan. Tandaan niyo, kaluluwa po natin ang nakataya dito. Hindi tayo magtatagal sa planet Earth nito kasi hindi talaga to ang tunay nating tahanan.
Ang tunay na tahanan ng tao, dalawa lang, langit, imperno. Ang mga naligtas sa langit. Ang mga hindi naligtas sa imperno. Sa langit, pagbababa ng New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, doon natitira. At ang imperno na Hades, bababa yan doon na sa Gehenna, yon ang lake of fire. The final destination. Yan. So, kayong mga pastor, masyado na kayong napamahal sa Bible yung 66 book. At gusto pa nyo sabihin na, hindi to pwedeng dagdagan. Dito lang 66 lang talaga. Hindi pwedeng bawasan. Kinakahon kayo sa 66 kasi ang tao 6 plus dalawang 6, tatlong 6. Gets ba ninyo? Pinagluloko tayo ni Satanas. Ngayon, kami nakawala na sa pagluloko ni Satanas. Sino yung mga Satanas? Mga fallen angel. Tapos na pala. Kilang Abayahawa, ang karangalan at kapurihan ay para lamang sa iyo at hindi ito pwedeng angkinin ng iba. Kami na mga nakakilala sa iyo, nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagpapahayag sa amin ng iyong mga aral. At naway magamit ito ng bawat isa upang panindigan ang mga salitang mula sa inyo at makilala lubusan ang inyong pagkayahawa-alahayam sa amin sa panahong na ito. At patuloy, o aming Yahawa, aming dalangin sa iyo ang kahabagan po ninyo ay patuloy na maranasan ng mga ilik na naandoon sa bawat kongregasyon sa ibang mga paniniwala at hindi sa inyo. Tulungan po ninyo silang makalaya katulad ng inyong ginawa sa amin. At maunawaan nila at muli nilang masumpungan ang kahabagan mo at maranasan nila ang makawala sa mga gapos at anikala ng mga kasinungalingang iniaral sa amin sa matagal na panahon. Ang aming mga kababayan, mga kapatid sa laman at mga magulang, inyo pong kahabagan sila. Katulad ng inyong pagkahabag sa amin na nakasumpong sa iyo sa panahon na ito. Papuri, pagluwalhati at pagdakila ay para lamang sa iyo, aming Yahawa, sa pamamatnubay ng banal na raw kakadas. At sa karangalan po ninyo aming Abayahawa alahayam, sa pangalan ni Masayak Yahawasay, sa iyo po ang kapurihan. Yaman. Abayahawa, Isya Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay.